Ang matapos ang walang katapusan na idawit at tila paringgan ng ilang mga kongresista lalo na ng mga Quad members ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte kumpirmadong dadalo na sa nasabing pagpupulong patungkol sa nasabing investigasyon ng AJK at Quadcom. Tila tiklop ng kasahanan dating Pangulong Duterte ang kanilang imbitasyon. Tamara, tila nabahaging buntot at biglang kinansila ang pagdinig na ikakasasana ngayong November 30. Tila handang-handa na at hindi aatasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang kongresista. Partikular na ang miyembro ng Quad Committee na siyang tila magpailang beses na dinawit at binatikos ang pangalan ng dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng AJK noong kanyang administrasyon. Tila maghaharap-harap sila ng mga kongresista tulad ng Manila Representative na si Congressman Benny Abante na magpakailang beses na binanatan at tila binatikos ang dating Pangulong Duterte at tila pilitang may mga human rights violation di umano ang kanyang naging programa laban sa kampanya kontra droga. Tila tahasang pinanindigan pa umano ng ilang mambabatas ng Quad Committee na dapat ipaliwanag raw ng dating Pangulo ang kanyang sarili. Lalo't tila ikinantaro siya ng mga dating gabinete at opisyales na kanyang inupo sa panahon ng kanyang administrasyon. Isang araw lamang ang lumipas matapos lumabas ang pahayag ng kongresista na si Benny Abante. Tila tahasang sinagot agad siya ng dating Pangulo Duterte at tahasang pinatunayan na hindi siya aatras sa mga ginagawang investigasyon na yon ng Quad Committee sa Kongreso. Banat pa ng dating Pangulo, hindi raw siya tatalikod di umano sa mga walang katapusang akusasyon laban sa kanya at tila kanya raw sampalin ang katotohanan ng mga ilang mambabatas kung kaninong panahon ang dapat raw paniwalaan ng taong bayan ang kanyang administrasyon kung saan malaya kang makakalakad ng walang takot sa kalsada at napasuko niya ang mga adi para sa kasalukuyang administrasyon ngayon kung saan tila lantara na at naglipana na sa kalsada ang ilang lulo sa pinagpapawal na gamot. Matapos ang imbitasyon ng Quad Committee ay tila nabahagang buntot ng mga ilang buhayang mambabatas ayon sa ilan nating mga kababayan. At tapos tila biglang mag-iba ang ihip ng hangin dahil bigla na lamang inanunsyo ng Quad Committee na hindi na matutuloy ang pagdinig na siyang pumasa ang dating Pangulong Duterte ayon pa sa nilabas na balita ng SMNI sa kanilang post online. Kamara, tiklop ng kasahan ni FPRRD. Hindi na muna itutuloy ng House Quadcom ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ito ay kahit kakasana-sana sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ng personal ang katanungan ng mga mambabatas sa halip na sa November 13. Mauurong na sa November 21 ang investigasyon. Humingi naman ang paumanhin ng Quadcom sa dating Pangulo. Unquote. Tila tiklop ng kasahan ng dating Pangulong Duterte ang kanilang imbitasyon ng Kamara. Tila nabahag raw ang buntot at biglang kinansila ang pagdinig na ikakasasana ngayong November 3. Anong nangyari? Mga bahag pala ang buntot nyo eh. Diba? May nabasa ako mga lods. And just tell me if it's true. Pero naipost sa Politico na page. Basahin natin. The 11th hearing of the House Quad Committee investigating the Duterte administration's war on drugs won't push through on Wednesday. Despite confirmation of former President Rodrigo Duterte's attendance. Naduwag kay Digong, 11th House Quadcom hearing cancelled after Rodrigo Duterte's confirmation. Bakit naman naduduwag ang mga person? Bakit naman nababahag ang buntot? Diba? Ng mga person. Ituloy natin! Sus, Diyos ka! Excited pa naman ako. Excited pa naman ang buong Pilipinas. Diba? Kasi if itong mga buwaya kayo, you want truth? Kami din, we want truth. And
Ang makapagsabi lang yan, si Tatay Digong kung ano ba talaga ang totoo. Ang tanong, bakit kayo takot? Oh, wala pala kayo no? Oh, Paduano! Abante! Oh, bakit umatras? Wala pala kayo takot pala kayo Citing the former president in contempt, even an option for the House Quad Committee. Well, I don't believe it's an option. Hindi naman na pag-usapan pa yan sa committee. Takot. At sabi ko nga, lagi kong sinasabi yun, na in deference to the former president, I think we should extend to him all the maximum courtesy, so to speak. No? Nang sa ganun, intindihin din natin, number one, yung kanyang health. No? Number Takot. two, yung kanyang edad. Number three, Takot. syempre, hindi ganun kadali mag-mobilize. No? Dahil nga, napakaraming security ang kasama ng ating dating Pangulo. Takot. Kaya yung sinasabing citing him in contempt, siguro hindi namin napapag-usapan yun at siguro hindi yun nasa radar ng PAGCOR dahil nga ang ating resource person na iniimbita ay dating Pangulo. No? At how often do we invite a former president to a congressional inquiry such as this? Ang sabihin nyo, takot kayo. Diba? Puro lang naman kayo ngaw-ngaw Lalo na yung si Paduano, diba? Sa Joy Kotep! Takot kayo. Subukan nyo. Ganun lang yun matapang kayo? No? So, yung mga pinaggagawa nyo, proud kayo sa mga pinaggagawa nyo, cite in contempt nyo. Makikita nyo talaga ang hinahanap nyo. Diba? Kasi alam nyo mga Lodi Cakes, feeling ko nakakaramdam ang mga kongresista, 'di ba? Na talagang marami talagang sumusuporta sa mga Duterte hanggang ngayon. And besides, 'di ba? Tatay Digong, napakatalino ni Tatay Digong. Kayong mga buhaya kayo, wala kayo sa kalingkingan, sa talino niya. I-cite in contempt nyo. Tandaan yung mga buhaya kayo, hindi lahat kaya nyong manipulahin at hindi lahat kaya nyong utuin, di ba? May mga oras din kayong mga hinayupa kayo. Alam niyo mga lods, nakita ko na ang senaryo di ba? Pag may makabalik lang na Duterte, magsipuntahan na kayo sa mga lungga nyo. Kasi lahat ng mga maling ginawa nyo, babalik yan sa inyo. Makakatikim na naman si Dilima, sabi ni Tatay Digong. Isa rin tong buang na ito, Dilima. Bakit ka galit na galit sa akin? Hindi man ako ang nagkulong sa'yo. Kahit ako ang presidente, I don't have enough power to put anyone in prison. Bumulong si Bato sa akin, sabi niya. Tapos na ang hearing, may mga ebidensya, may mga witnesses, and even your own bodyguard testified against you. Jonel! Kaya ka nakulong. Kaya I am wondering, bakit ka nakalabas? Dapat di ka na pinalabas kasi wala ka namang ambag sa bansa. Tomo! Ay, nako sa bakwin. Nakatikim ka na naman kay Tatay Digong. Tama nga mga lods, no? Bakit sinisisi niya si Tatay Digong, di ba? Na in the first place, may mga ebidensya, may mga witness against sa kanya. Di ba? At ang pinaka-powerful na sinabi ni Tatay Digong dyan sa statement niya, dapat di ka na pinalabas kasi wala ka namang ambag sa bansa. Ay, meron naman Tatay Digong, meron naman. Yung scandal. Nakita ko to mga lods, malungkot na katotohanan, pero this is the truth. Si Tatay Digong restored the image of Marcos administration. Marcos administration, PBBM, destroying the image of Duterte family. Apakasakit, apakalungkot na katotohanan, but that's the truth.
Kasi 'di ba, pansinin niyo nung campaign period pa ni Tatay Digong, no? And at the same time, nung tumungtong na as president si Tatay Digong, ano ang ginawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Pinakita niya sa atin na tunay na bayani si Apo Lakay. 'Di ba? Kaya doon nag-start actually. Pagpasok ni Tatay Digong, doon nag-start. Bumango, no? Bumango ang pangalan ng mga Marcos. Kasi 'di ba ilang years kinamumuhian ang mga Marcos, yung pangalan ng Marcos, 'di ba? Pero nung 'di ba, tumungtong si Tatay Digong as president. Ang ginawa ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi niya kinalaban ang mga Marcos, bagkus. Bagkus, 'di ba? Parang binild up pa ito ni Tatay Digong. No, pinalibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Tapos marami siyang mga clips and yung nagtotok si Tatay Digong na pinupuri niya si Apo Lakay. And mag-i-honest ako sa inyo mga lords, ako din, isa sa rason bakit na-curious ako at naniwala ako, 'di ba, na bayani si Apo Lakay at maraming mga magagandang nagawa si Apo Lakay. Isa sa rason diyan dahil kay Tatay Digong. Kasi 'di ba, wala siyang masamang tinapay kay Apo Lakay sa ama ni PBBM, 'di ba? Yung mga kwento niya sa atin ay magaganda. And imagine niyo, ilang dekada hinadlangan ng Pilipinas, hinadlangan, 'di ba, ng mga administrasyong nagdaan ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pero nung tumungtong si Tatay Digong, wala nang nakahadlang, pinalibing talaga. Pero ngayon, grabe mga lods, kinikilabutan ako. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? Diba, nakakaano eh. Diba, marirealize mo, ganyan pala ang Marcos. My God! Ang mga Marcos, they are doing everything. Diba, para masira lang ang mga Duterte? And feeling ko mga lods, may agenda yan sila. At gusto nilang manatili talaga na pangmatagalan sa pwesto. Diba? Kasi palagi talaga nilang sinisira ngayon ang mga Duterte. Grabe! They are doing everything. Yung mga Congress, yung mga buhaya, di ba? Tapos hinahayaan lang ni PBBM. No, hindi siya nakikisali para kunwari siya ang mabait. Kunwari parang wala siyang hindi siya yung mastermind. Pero yung laro nila, Marcos administration, yung laro nila ngayon, grabe. Alam niyo, convinced na talaga ako. Yung Tuadcom, yung hearing nila, napapasko na, hearing pa rin ang hearing. Convinced na ako. Gusto talaga nilang siraan ang mga Duterte. Convinced na ako dyan. Kaya tayo mga Pilipino, no to Marcos na. No to Marcos na. Kitang-kita natin ang pag-uugali ng mga Marcos na pag nakuha na nila lahat at nakabalik sila sa pwesto, yung mga tumulong sa kanila, pag sa palagay nilang threat sa kanila, sinisiraan nila. Yan ang Marcos administration.